Hello mga bata, magandang araw. Kamusta kayong lahat? Ako si Ma'am Roma, ang inyong kaagapay sa pag-aaral ng musika. Ngayon nga itatalakayin natin muli ang grade 2, week 5 and 6 at ang ating topic ay tekstura. Ito naman yung single at multiple musical line. So paano natin masasabi na ang isang awit ay single o multiple musical line? Ayan, para sa quarter 4, week 5 and 6, magkasama ang dalawang week sa isang topic. Tekstura, ito yung single at multiple musical line o multiple melodic line. Para sa inyong layunin, sa araling ito, makikilala mo ang kaibahan ng solong linyang musikal at maramihang linyang musikal. Madalas bang umaawit or madalas ka bang umaawit ng mga awiting pambata? Paano mo ito inaawit? Ayun. So, paano mo inaawit ang mga awiting pambata? Halimbawa, ako ay may lobo. Ayan. Siyempre, inaawit mo ito ng tuloy-tuloy. Okay? Tapos, maaari din na inaawit mo ito ng solo. Inaawit mo ba ito na may isang himig o maramihang himig? Siyempre, kapag isa ka, ito ay may isahang himig, di ba? Halimbawa naman ay dalawa kayo o pangkatan kayong umaawit ng pambatang awit, maaari itong maging makapal. Depende sa musical line na inyong ginamit. Kasi maaaring single musical line pa rin kahit marami kayong umaawit. Okay, katulad ng mga bagay sa mundo, ang himig ng musika ay may pagkakaiba rin. Yan. Kahit nga ang kambal, di ba, may pagkakaiba. So, lahat ng bagay sa mundo ay may pagkakaiba. Ito ay maaaring solong himig o maramihang himig. O ulit, ano ang maaaring maging awit? Ito ay maaaring solo at maramihan. Ang isang musical line ay maaaring manipis o makapal. Ito yung tekstura na tinatawag, ayon sa daloy ng musika at sa paraan ng pagkakaawit. Meron tayong tinatawag na round song. Ito yung round na isang paraan ng paikot na pag-awit. Ang mga awit na ito ay napapangkat at di sabay-sabay na nagsisimula, kaya't di rin sabay-sabay na natatapos. Yung unison naman, ito yung sabayang pag-awit na may iisang himig naman. Ang single musical line ay may isang melody o himig lamang na inaawit. Ang multiple musical line ay mga melody ng himig na inaawit ng sabay ng iba't ibang pangkat ng mang-aawit. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Awitin ang tiririt ng maya sa anyong unison. Damhin ang melody o himig habang inaawit. Magpatulong sa iyong magulang o nakatatandang miyembro ng pamilya. Okay, so awitin natin. Ito ang lyrics niya. Tiririt ng maya, tiririt ng ibon, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baboy. Tiririt ng ibon, tiririt ng maya, ang huni ng tiyan ko'y tinumis na baka. Ayan. So, inawit natin yung last week, kaya lang may ibang lyrics. Ayan. So, ito na yung lyrics natin ngayon. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na parang iba yung lyrics nung week 2 and 3. Ay, week 2 and 3, week 4 and week 3 and 4. So, yan yung ating tiririt ng maya na awit na natin. Lalagyan nyo lang naman ng damdamin. Walang ibang sinabi doon, kundi awitin lang at lagyan ng damdamin. Awitin naman natin ng sabay. Sabay ang awit na row, row, row your boat. Kasama ang inyong pamilya. Pagkatapos, pangkatin ng pamilya sa dalawa. Muli itong awitin sa anyong round. Okay, nagbigay ako ng halimbawa nito doon sa nakaraang week. Maaari yung balikan yung video, pero gawin na rin natin ngayon. So,
So, awitin nyo muna ng sabay ng inyong pamilya. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Ayan, so awitin naman natin ito sa anyong round. Nirecord ko yung una kong boses para meron kayong guide kung paano nyo papangkatin ng inyong tinig o game. Kunyari, ito yung halimbawa pangkat ng mga babae sa inyong pamilya. O kaya naman, hatiin natin yung mga kuya mo, tapos kayong magnananay o ganon. Okay, dun ako aawit sa part na nagme-merrily na siya. Tsaka pa lang ako papasok ng row, row, row your boat para maging anyong round yung ating awit. Okay? Row, row, row your boat gently down the stream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Ayan, so yun yung awit na round song. Ayan, so dapat medyo focus kayo doon sa inyong inaawit para hindi kayo magkamali. Paano mo inawit ang row, row, row your boat sa unang pagkakataon? O sa unang pagkakataon, inawit nyo ito ng sabay-sabay. Sabay-sabay nyong inawit. Sa pangalawang pagkakataon mo naman, paano mo ito inawit sa pangalawang pagkakataon? So, inawit natin ito ng anyong round at pangkatan. Number 3, paghambingin mo ang pagkakaawit sa una at ikalawang pagkakataon. O paghambingin natin. Yung una ay mabilis lang awitin dahil ito ay sabay-sabay. At inawit nyo ito ng may iisang himig at iisang melodiya. Yun yung tinatawag na single music line. Samantalang yung pangalawang ginawa nyo na round ay kumapal yung tekstura dahil ito ay anyong round. At inawit nyo ito ng pangkatan. Yan. Malinaw ba yon? Number 4, ano ang narinig mong pagkakaiba sa pag-awit ng sabayan o unison at pag-awit ng round? Ano yung pagkakaiba? Sa anyong unison, mabilis lang awitin dahil ito ay sabay-sabay. Okay? At may manipis itong tekstura. Samantalang, sa pag-awit ng anyong round, ito ay kumakapal. May makapal na tekstura at medyo nakakalitong awitin. Diba? So, para sa inyo, ano yung mas mabilis awitin? Ito ba yung unison o yung pag-awit ng round? Siyempre, yung unison. Pero, ang narinig nating pagkakaiba doon ay naiiba yung timing or naiiba yung paraan ng pagkakaawit. No? Nagkakaroon ng pangkatan, dun sa isa ay sabay-sabay. Ulit, pangkatan nyo sa round, sa unison ay sabay-sabay. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Awitin sa anyong unison ang awiting Are You Sleeping? Ayan, so naawit na natin to doon sa week 3 and 4. Pero ulitin natin, sa anyong awitin daw sa anyong unison. O, sabay-sabay nyo lang awitin. Ayan, sabayan nyo ako. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Yan, so tapos na tayo sa unang task. Paano mo inawit ang Are You Sleeping, Brother John? So, inawit mo ito sa anyong unison dahil ito ay sabay-sabay nyong inawit at sinabayan nyo ako. Ano ang napansin mo sa tunog nito matapos mong awitin ang anyong unison? So, ang tunog niya ay manipis. Okay? Manipis at madali itong awitin. At may iisang melodiya. Sa pangatlo, paano mo
paano nagkaiba sa unang pagkakataon at ikalawang pagkakataon. Hindi naman sinabi na awitin natin sa anyong round, no? Pero subukan nating awitin sa anyong round yung Are You Sleeping? Ayan, so nagawa na natin to last week, pero gawin pa rin natin ngayon. So ganito yung round ng Are You Sleeping? 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 Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding, dong, ding, ding, dong, ding. So, yun ang round song ng Are You Sleeping? So, pwede na natin sagutin yung number 3. Paano nagkaiba ang awit sa unang pagkakataon? Ganun din katulad ng Row, Row, Row Your Boat. Sa unang pagkakataon, ito ay anyong unison at mabilis sabayan. Sa ikalawang pagkakataon, medyo nakakalito pero kumakapal ang tekstura ng awit. So, ito ay inawit sa anyong round. Ayan, gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat sa patlang ang T kung tama ang sinasaad sa pangusap at M naman kung mali. Gawin ito sa inyong kwaderno. So, number 1, ang musical line ay maaaring manipis o makapal ayon sa daloy ng musika at sa paraan ng pagkakaawit nito. So, ang sagot natin ay letter T. Tama. Number 2, ang single musical line ay may iisang melody lamang na inaawit ng lahat. So, tama ito. Number 2 ay tama, T. Number 3, kumakapal ang tunog kapag may isang melody lamang. So, ito ay mali. Dahil kumakapal ang tunog kapag may melodiya na higit pa sa isa. Number 4, tulad ng mga bagay sa paligid, ang musika ay nagtataglay din ng tekstura. Tama. Check. Okay, tama. Number 5, sa pagkakaroon ng saliw ng instrumento, ay kumakapal ang tekstura ng awit. So, ito ay tama. Kahit solo lang yung nakanta, pero may accompaniment na isang music or isang instrumento, ito ay kumakapal. Number 5, or number 6, kung minsan, kahit maraming umaawit pero isa lamang ang tonong ginamit, ito ay manipis pa rin pakinggan. Hindi yan kung minsan. Talagang manipis pakinggan dahil ito ay unison. Dahil ito ay manipis na tekstura. Okay? So, ito ay tama. Kahit maraming umaawit at iisa yung tonong ginamit, ito ay unison at manipis. Next, number 7, ang awit ay may manipis na tunog kapag isang melody lamang ang dumadaloy at nagiging makapal naman kapag maraming tinig, tunog o melody ang magkakasabay. So, ito ay check na check, tama. Sa gawain sa pagkatuto bilang 5, isulat ang SML kung ito ay single musical line at MML naman kung ito ay multiple line. O, kapag kaparehong-pareho, ito ay single musical line. So, ito ay Yaman ng Bansa. Gusto niyo ba pakinggan yung Yaman ng Bansa? Hayop sa gubat, mga isda sa dagat, mga tao sa pampang, pawang yaman ng bayan. Ulitin natin. Mga hayop sa gubat, mga isda sa dagat, mga tao sa pampang, pawang yaman ng bayan. So, ito ay single musical line. Yan, sabay-sabay natin gawin. Number 2. Doña Nobis Parsem.
Napakinggan. Okay, so ito ay, dinig naman na ito ay multiple musical lines. Pati dito sa inyong copy ng music piece. Itong unang boses, pangalawa at ikatlong boses. So, iba-iba sila. Okay. Next, number 3. Oh, ito na pala. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Ilagay na ni Ma'am Roma yung sagot. Kilalanin ang mga sumusunod na melodic lines. Isulat sapat lang ang SML kung single musical line at iisa lamang ang melody ng dalawang pangkat o MML kung magkakaiba ang melody ng dalawang pangkat sa bawat bilang. Paliwanag ko na lang kung bakit ito ang ating sagot. So, ang SML, so ili-ili tulog anay, ito ay SML dahil ito ay may iisang melodiya. Yan. Tuloy-tuloy. Ili-ili, tuluganay, wala diri munanay, kadto tiyenda, bakal papay, ili-ili, tuluganay. O, yun. Tayo ay magsaya. Tayo ay magsaya. O, nakita naman natin dito na may una at pangalawang boses. Ibig sabihin, sabay silang nangyayari sa isang pagkakataon. Magkakaiba sila ng musical line. Ito ay multiple melodic line o multiple musical line. Ayan. So, hinaram ko ito kay Ma'am Rockbeat Channel. Pwede kayong mag-subscribe sa kanya para sa mga kanta. Ayan. So, yun yung awit na tayo ay magsaya. So, ito ay dapat may kasabay na iba pang melodiya. So, dapat ito ay multiple melodic lines. Based naman dito sa ating music piece yung ating ginawa. Next, number 3, jingle, jingle. Ito ay single musical line. Tingnan nga natin. Okay, based dito sa music piece. Ayan. So, single music line. Dahil parehong-pareho sila ng melodic line. At solo lang. Next, gawain sa pagkatuto bilang 7. Ayan, tukuyin kung anong awit ang nagpapakita ng single musical line at multiple musical line. Isulat sapat lang SML na naisulat ko na kung ito ay single melodic line at MML kung multiple melodic lines. Gawin to sa iyong kwaderno. SML dahil dire-diretso lang, okay? Tapos ito namang isa, it's a small world. We got the whole world. Ayan, kita naman natin na may magkakasabay na inaawit. May magkasabay na inaawit. Ayan, pero magkaiba sila ng notes at sa staff. Nakalagay sila sa magkaibang part ng staff sa ating limbuhit. So, ito ay multiple musical line. Samantalang itong dinagyang, ayan, dire-diretso kasi yan hanggang dito. Isa lamang. Tapos na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 7. Gawain sa pagkatuto bilang 8, tukuyin ang awit na nagpapakita ng single musical line at multiple musical line. Isulat ang SML kung single musical line at MML naman kung multiple musical
line. So, dinagyang. Kanina, nakita natin na ito ay SML. Yan, SML. Ako ay may lobo, single musical line. Hallelujah chorus, ito ay MML, multiple musical lines. Karaniwan sa mga awiting pansimbahan ay multiple musical lines dahil ginagamit ito sa choir. Ang bayan ko, binihag ka. Ayan, single musical line din. Ito, twinkle, twinkle. Ang bayan ko, depende kung ito ay inawit ng choir o isahang himig. Kasi hindi natin masasabi kung ito ay single musical line o multiple musical line kung walang music piece at hindi rin natin naririnig. So, maaari ito, yung bayan ko ay single musical line kung inaawit ng isahang himig at kapag choir naman ang umawit, maaari din naman itong maging multiple musical line. Depende sa ibibigay ng guru nyo na sample. Okay, Twinkle Twinkle Little Star, ito ay single musical lines. Karaniwan sa mga awiting pambata ay single musical line. Puna ng bawat patlang upang mabuo ang salitang hinihingi ng talata. Okay. Ang musical line ay maaaring manipis o makapal ayon sa daloy ng musika at paraan ng pagkakaawit. Ito ay tinatawag na tekstura. Okay, ang single musical line ay may iisang melodiya lamang na inaawit ng lahat. Okay, so ang multiple music line ay may mga melody na inaawit ng sabay ng iba't ibang pangkat ng mga awit. So, ulitin natin, ito ay musical line, ito ay daloy, ito ay tekstura, ang single musical line ay may isang melody. Ayan, melody lamang na inaawit ng lahat. Ang multiple music line ay may mga melody na inaawit ng sabay ng iba't ibang pangkat ng mga awit. Ayan. Dahil dyan, maraming salamat mga bata. Tapos na tayo sa ating week 5 and 6 para sa grade 2 quarter 4. At nawa, kung nakatulong ang video ito, please like, share, and subscribe at ipakalat na ang video ito sa inyong mga klase at sa inyong school upang marami din ang may guide sa ating music lessons. Okay, so maraming salamat!